Magandang araw mga kapamuso. Ang ating magiging paksa sa devotion ngayong gabi ay isa sa pinakasikat na verse, no? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa, no? Laging nakakasama sa listahan na pinakapaboritong verse. Ito yung nasa Philippians chapter 4 verse 13. Basahin natin. Iyan. So, ang paksa natin ngayon, ang title ng ating paksa ngayon ay Kaya Mo. Yan, kaya mo, kaya ko, kaya nating lahat. Gamit ang verse na yan. Pero linawin ko lang mga kapamuso, kung naalala ninyo, ang alam ko, nilinaw ang konteksto nito ng ating pastor dati nung nag-preach siya. No? Hindi ito yung may kinalaman sa prosperity gospel, no? Na lahat makukuha mo, basta pinag-pray mo, nanampalataya ka, lahat magkakaroon ka, lahat kakayanin mo. Kabaligtaran nito, no? Kasi kung pag-aaralan natin ang konteksto ng chapter na ito, kinuwento dito ni Saint Paul lahat ng mga naging karanasan niya sa buhay nung siya ay nagmimisyon. Papansin natin, puro kahirapan yung kanyang pinagdaanan, no? Kung paano siya hinagupit, nakulong, nahulog sa barko, no, pinagtabuyan, etc., etc. So, yun yung konteksto nung pinaka-verse na ito. Pero sa bandang uli, sinabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, sabing ganon, ang lahat ng ito ay nagawa niya, magagawa niya dahil sa lakas ni Kristo. So, yun lang nililinaw natin, Ano ba yung kaya nating gawin sa pamamagitan ng verse na ito? Unang-una, kaya mo? Basa? Yun. Kaya mong huwag umasa sa iba. Sabi noong verse 11 ng chapter 4 pa din, sabi rito, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. So kaya mong huwag umasa sa iba. Mga kapamuso, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ang daming ginagamit ng Lord sa buhay natin na tumutulong sa atin. Ako magpapatotoo dyan, Papasalamat ako sa Panginoon kasi yung aming family, talagang nabuhay kami sa biyaya ng Diyos at bahagi nito yung tulong ng mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Totoo yun. Padala sila ng Panginoon, kasagutan sila ng Panginoon sa ating mga panalangin. Pero babalansihin natin ang lahat. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede tayong umasa sa tulong ng iba. Paano kung wala sila? Paano kung yung mga inaasahan mo, hindi dumating sa buhay mo? So, kinakailangan nating matutunan na huwag ding umasa sa iba. Sabi dito ni Paul, di ba? Sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo ay pinaghahanapan ko ng tulong. Sabi dito ni Paul, hindi ko to sinasabi para tulungan niyo ko. Ang sinasabi ko lang dito, kaya kong maging masaya. Kaya kong masiyahan at makontento sa kalagayan ko. So, hindi nag-expect si Paul ng tulong kasi alam niya naman nakakayanin niya ito. So, maganda rin na matutunan din nating huwag umasa sa iba paminsan-minsan. Yung matutunan din nating magsikap para hindi sa lahat ng panahon, tayo lagi yung tinutulungan. Para dumating ang panahon na, kasi yung mga tumutulong sa atin, may mga pangangailangan din yan. Marahil yung iba nga dyan, nagsakripisyo lang para tulungan. Kakala natin, okay lang na humingi lagi ng tulong sa kanila. Pero hindi natin alam, baka mamaya yung isa sa mga tinutulong sa'yo, nagsasakripisyo na rin pala sila. So, mas maganda pa rin na wag din tayong palaging aasa sa iba kasi lagi nating iisipin na itong mga taong ito, meron ding sariling pangangailangan. Hanggat kaya talaga pa rin natin, kaya nating huwag umasa sa iba. Pangalawa, kaya mong 1, 2, 3. Yun. Kaya mong pagdaanan ang panahon ng paghihikao. Sabi dito ni Saint Paul sa verse 12, sa ikalawang phrase, sabi niya ganun, naranasan ko na ang maghikaos.
So, naranasan ko na ang maghikaw. So, kaya niya. So, kaya mo na pagdaanan yung mga panahon ng paghihikaw. Kasi hindi naman lahat ng panahon ng buhay natin ay nananagana tayo. May mga time talaga na kinakapos tayo, naghihikaos tayo. Sabi nga, di ba, nung sikat na salawikain sa Pilipino, di ba, sabi, hanggat maiksi ang kumot, matiis kang mabaluktot. Hindi yung kumot ang mag-a-adjust sa atin. Kasi yung kumot, permanente na ang size niyan. Pero tayo, mula sa pagiging maliit na bata, lumalaki tayo. Kaya yung mga maliliit na bata, akala nila napakalaki ng kumot nila, no? Pero pag lumaki sila, maliit na pala yung kumot para sa kanila. Well, ang ibig sabihin ng salawikain na ito, yung kung ano yung naandyan lang, no? Pagtiyagaan mo, pagkasyahin mo, huwag kang maghanap ng iba. At dahil dyan, masasabi mo, kaya mo pala. Kaya mo palang makaraos. O di ba? Ang daming nakaraos nung pandemic season. Sinong mag-aakala na sa panahon ng pandemic season, no? Nag-boom ang mga negosyo. Nag-boom ang mga Lazada at Shopee, di ba? Sinong mag-aakala na ang daming nawalan ng trabaho? Pero nakayanan. Yun yung punto ng buhay na napagdaanan ang paghihikao. So, kaya natin yan. Pangatlo, kaya mong 1, 2, 3. Yun. Kaya mong balansihin ang panahon ng kasaganahan. Sinabi uli ni Paul, no? Sabi niya, naranasan ko na rin ang managana. So, hindi lahat ng panahon. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan ni Paul, si Paul kasi bago siya talaga nagdaan sa sobrang hikaos, no, ang ganda ng buhay niya di ba? Isa siyang matalino at sikat na abogado, may kaya sa buhay, no? Mataas ang kanyang katungkulan sa gobyerno. So, napakaganda ng buhay niya. Naranasan niya yung panahon ng kasaganahan, bago siya nakaranas ng panahon ng kahirapan. At sinabi niya, naranasan ko na rin ang managana. Ang sinasabi rito ni Paul, well, na-adjust ko yung sarili ko, nabalansi ko yung sarili ko. So, kaya nating balansin panahon ng kasaganahan. Paano? Kapag dumating ang panahon ng kasaganahan, i-grab natin. Kasi minsan lang dumating yan, hindi yung ubus-ubus biyaya. Uubusin na lahat, parang wala nang darating na bukas. Ibig sabihin, sa panahon ng kasaganahan, maging balanse tayo. Ito yung panahon na pwede mong gawin yung mga bagay na sa palagay mo, okay naman, maganda, magiging masaya ka, na pwedeng hindi na mangyari sa'yo sa ibang panahon. So, isamantalain mo. Ito yung mga panahon na pwede kang tumulong sa iba. Pwede mong iabot ang tulong mo doon sa mga taong gustong-gusto mong tulungan na hindi mo magagawa sa ibang panahon. Ito din yung panahon na pwede mong samantalahin ng mga pagkakataon na ikaw ay mas mapapabuti ang mga training mo, mas mapapabuti ang buhay mo. So, samantalahin mo, balansihin mo yung panahon ng kasaganan. Sa lahat. Ito yung panahon na mas makakatulong tayo, no, sa gawain ng Panginoon. So, balansihin lang natin yung panahon ng kasaganan para lahat masaya. Alam nyo, may nabasa akong cute na cute na kwento ng isang pastor sa church nila. Yung pastor, nag-observe siya sa Sunday school, no, ng mga bata. Tapos may nakita siya doon na cute na batang lalaki na pagpasok niya daw nung classroom, nauna kasi siya, no? So, nakita niya yung mga bola. May 5 bola. Nung ginawa nung batang yung, kinuha niya lahat yung 5 bola. Hinawakan niya ng ganyan. Tapos may dumating na iba pang batang mga lalaki. Ayaw niyang i-share yung bola niya. So yung struggle, nakita ni pastor, yung bata na may hawak ng 5 bola, nagagalit siya, nag-struggle siya kasi mga nakaabang yung mga bata sa bola niya. Ayaw niya ngang ipahiram, ayaw niyang i-share. So, nag-struggle. Yun yung mga bata sa paligid niya, ang struggle naman kung paano nila makukuha yung bola, mahihiram. So, pareho silang nag-struggle. Pagkatapos ng Sunday school, malungkot yung mga bata kasi hindi nila nalaro yung mga bola. Pero, malungkot din yung batang may hawak ng bola. Kasi sa halip na maging masaya siya, hindi rin siya nakapaglaro, kakatago, kakapigil ng mga bola. So, walang naging masaya.
So, maganda sanang pagkakataon yun na minsan lang silang magkasama-sama sa isang linggo, maglaro together yung mga batang ito. Naging masaya sana sila lahat kung nag-share ng bola yung batang ito. So, bihira kasi ang pagkakataon na managana tayo. So, balansehin lang natin. Sa panahon ng kasaganaan, ito yung pinakamagandang panahon para mapasaya din natin ang iba and at the same time, happy din tayo. So, pang-apat, kaya mo 1, 2, 3. Yun. Kaya mong maging matalino sa anumang sitwasyon ng buhay. Sabi ko nga, di ba, si Paul, lahat pinagdaanan niya mula sa pagiging sagana, sa pagiging mahirap. Lahat ng anggulo ng buhay. At hindi lang yung ito in terms of financial, no, yung kabuhayan. Naranasan ni Paul talaga literally, ano, yung physical ng paghihirap, mga problema. Sabi pa nga ni Paul, ang pinakamabigat daw na naging problema niya, hindi yung sinasaktan siya, hindi yung nauusig siya, kundi yung alalahanin. Yung alalahanin niya sa kanyang mga hinawakang iglesia, yung pagpapastor, no, ng mga tupa. So, emotionally, napakabigat sa kanya nun. So, kaya nating maging matalino sa anumang sitwasyon ng buhay. Paano kung ano yung gagawin mo kapag dumating sa'yo yung mga matitinding mga problema? Ano ang gagawin mo kapag nagkaroon ka ng matinding karamdaman? Ano ang gagawin mo kapag hindi mo inaasahan may dumating sa'yo? Sabi nga, experience is the best teacher. So, kaya nating maging matalino sa anumang sitwasyon ng buhay. Yung mga nakita natin, naranasan natin na hindi nagpasaya sa atin, nagbigay sa atin ng matinding struggle, sa susunod na mga panahon, matututunan natin na yung laktawan. Makakagawa na tayo ng paraan kung paano tayo makakapaghanda ng mas mainam. Meron akong binibilhang ulam sa may Kalayaan. Yung babae dito, kinakaibigan ko, no? Si Maylin. Lagi kong sinasabi sa kanya, kasi pag nagkukwentuhan kami, alam mo naman ang mga nanay, mga madadaldal, pag nagkukwentuhan kami, madalas niyang i-share sa akin yung mga hirap niya, no? Lalong-lalo na sa mga anak daw niya, kasi matanda na siya, tapos yung asawa niya, matanda na rin, hindi na nakakapagtrabaho. So, siya na lang talaga yung kumakayod. And 2:00 pa lang ng madaling araw, nagluluto na siya para magtinda ng mga ulam. Tapos sabi ko sa kanya, meron ka bang SSS? Sabi niya, wala eh. Ayun, kasi sinanong ko yung edad niya. Sabi ko, yun, Maylin, paghandaan mo yon. Kasi alam mo, pag tumanda ka, pag umabot ka ng 60 at hindi mo na kayang magluto, paano ka kung hindi ka tutulungan ng mga anak mo? Of course, tutulungan naman tayo ng mga anak natin. For sure naman yan, hindi naman nila tayo matitiis. Pero iba rin kasi yung paghahandaan mo, yung pagtanda mo, kahit man lang yung mga pambili mo ng gamot, may pambili ka, hindi mo iaasa sa iba. Sabi ko sa kanya, alam mo, kung may time pa, paghandaan mo yan. Kasi pag naandyan ka na sa edad na yan, at hindi ka nakapaghanda, ang laki ng pagsisisi mo na sana ginawa mo yon. So, kinakailangan maging matalino tayo yung ano yung mangyayari sa araw ng bukas, ano yung mangyayari sa mga darating na panahon. Kailangan alam natin yung balansihin at alam natin pag-isipan mabuti para kapag nangyari yung mga daluyong ng buhay, masasabi natin, ay, kaya ko na to. Kasi napagdaanan ko to, napaghandaan ko ito. So, yan yung mga kaya nating gawin. Ulit, kaya nating sabi natin, di ba, sa unang point, kaya nating wag umasa sa iba, kaya nating pagdaanan ng panahon ng paghihikaos, kaya nating balansihin ang panahon ng kasaganahan, at syempre, kaya natin o kaya mong maging matalino sa anumang sitwasyon ng buhay. Bakit? Yun na yung ating text, yung Philippians chapter 4, verse 13. Di ba, sabing ganon? Basahin natin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaya mo kasi unang-una, may Kristo ka. Yan yung privilege na hindi lahat ng tao meron, no? Hindi lahat ng tao sa paligid natin Kristiyano. So meron tayong special favor
sa Lord. Meron tayong napakalaking benepisyo, no? Yung wala kang dahilan. Wala kang dahilan, wala kang pwedeng maging dahilan para masabi mong hindi mo kaya ang kasi may Kristo ka. 'Di ba? Special ang privilege mo. Hindi lahat nagkakaroon ng mga hindi Kristiyano na meron tayo. Yun lang kapayapaan sa gitna ng mga problema. Meron tayo nun eh. Sila wala. No? Yung lang takot sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari sa paligid. Pero dahil may Kristo tayo, nakakayanan natin na harapin yung takot na yun. Sila wala. No? Kaya meron tayong special privilege. Pangalawa, kaya mo, hindi lang may Kristo ka kasi may lakas ka na galing kay Kristo. May lakas ka. Dito natin babalansehin. Hindi kasi tayo aasa sa sarili natin. Hindi naman natin kaya lahat ng ito. Wala tayong kakayanan kung aasa tayo sa sarili natin. Kaya mo kasi may lakas ka. Binigyan ka ng Lord. Hindi naman tayo, sabi nga di ba sa Corinthians, hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi naman natin kaya eh. Kasi pag hindi na natin kaya, sabi pa rin ng 1 Corinthians chapter 10, no, verse 13, sisingit na si Lord, 'di ba? Para tulungan tayo. Sabi nga nung aming pastor dati nung unang panahon, sabi niya, man's extremity is God's opportunity. So kapag dulo na tayo, alam na ni Lord na hindi na natin kaya, sisingit na si Lord. Kaya nga hanggat mayroon tayong mga pinagdadaanan, kakayanin natin yan kasi yun ang pangako ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng lakas para kayanin ang mga bagay na yon. Ako nga likas akong nervyosa, no? Lalo na takot ako sa heights, diba? Nakwento ko na to dati, pero talaga itong verse na to ito talaga yung ginamit ko, itong Philippians 4:13. Nung unang-unang itinayo, yung tulay sa may tikling, yung mataas na tawiran doon, tapos inutusan ako sa GFA na pumunta sa Taprisa to represent the school. Aba, nagulat ako, hindi ka na pala pwedeng tumawid sa ilalim. Dati kasi sa ilalim ako tumatawid. Wala na talaga. So, wala akong choice kundi umakyat ng pagkataas-taas ng tulay at tumulay. Tanghaling tapat yun, no? Mga alas 12 na nakali, wala halos tao. So, wala akong choice. Kailangan kong tumawid. So, pag akyat ko doon, ang laki nung tulay, no? Nanginginig na talaga yung tuhod ko. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Naghintay ako ng pwede kong makasama para masabayan ko. Yung security ba na may kasabay ka. Pero wala. So wala talaga akong choice. Nakatayo ako, nagpray ako. Tapos habang naglalakad ako, nanginginig talaga yung tuhod ko, nininervyos ako, ang tingin ko sa tulay, gumagalaw. No? Syempre, ako pa naman ay may high blood, di ba? Natatakot ako na ako ay atakihin. Pero kinapitan ko itong Philippians chapter 4 verse 13. Sabi ko, Lord, kaya ko to. May Kristo po ako, may lakas po ako na galing sa iyo. At habang nilalakad ko yung napakahabang tulay na yun, nire-recite ko yung verse na ito. No, bago mag-gitna, recite ako ng recite, nanginginig pa rin yung tuhod ko Pero pagka lampas ng kalagitnaan ng tulay, nararamdaman ko, nawawala na yung panginginig ko, nalagpasan ko. Ngayon, kahit paulit-ulit akong tumulay doon, hindi na ako nininervyos. Nalagpasan na kaya ko sa tulong ng Panginoong Jesus. Mga kapamuso, lagi nating tatandaan na may limitasyon palagi tayo. Huwag tayong maging extreme na, kayang-kaya, Kristiyano ako, no? May limitasyon talaga ang tao. Siguro, isa to sa dahilan kung bakit itong verse na to ay talagang pinangawakan ng maraming Kristiyano kasi inaamin talaga natin na wala tayong kaya. Hindi natin kaya ang lahat ng mga bagay. Pero salamat sa Panginoon kasi kaya natin. Kaya mo, kaya ko. Kaya natin lahat kasi may Kristo tayo. May lakas tayo na galing kay Kristo. Alam niyo po, sa bilang pagtatapos, nais kong i-share sa inyo yung isang napakagandang nabasa ko kaninang umaga lang. Doon daw sa part ng Amerika, yung tinatawag na Native Americans, no? Siguro ito yung mga nasa tribo-tribo.
merong isang lugar na meron silang kultura, meron silang practice doon, na kapag yung anak nilang mga lalaki, naging 13 years old na, no? Tinetrain na nila na maging matapang. Yung maging matapang, no? Tinetrain na nila. So, kakaiba yung training na ginagawa nila sa anak nilang lalaki. Gagawin nila doon sa anak nilang lalaki, pagdating ng gabi, tatakpan nila ng ito walang kasama. Nag-iisa lang talaga yung anak na lalaki, no? Lalagyan nila ng ng piring sa mata, no? Yung tatakpan nila yung mata. Tapos blindfold, no? Dadalhin nila sa gubat nang nakapiring yung mata. Tapos pagdating sa gubat ngayon, iiwanan na nila yung bata. Tatanggalin mo na nila yung blindfold na, yung piring ng mata, tapos iiwanan nila. Walang ilaw, walang flashlight, madilim sa gubat. So yung bata, naandun lang siya, nakatayo, nakahiga, kasi lahat ng klase ng sounds maririnig niya sa gubat. Yung mga yung mga ganon, tapos yung mga tunog ng yung mga ganyan, yung mga dahon, yung mga parang mga takbo ng mga hayop, mga animals, ganon. So yung bata talaga, matatakot siya. Pero yun yung paraan sa kanya para maging matapang. Wala siyang makukuhang saklolo kasi nag-iisa siya. So pagdating ng umaga, excited na yung bata. Pagliwanag ng gubat, kapag hindi siya, paggising niya ng umaga, nakita niya na yung liwanag, sobrang saya na niya. At ito na yun yung magiging pinakamasayang bahagi ng bata. Magugulat yung bata. Kasi pagmulat niya ng mata, makikita niya doon lamang sa malapit sa kanya, sa distance lang nung malapit sa kanya, no? Naandun pala yung tatay niya. All throughout the night. Nakabantay lang, hindi lang nagpapakita sa kanya. Anong isinasabi sa atin ito, mga kapamuso? Nasa gitna talaga tayo ng gubat araw-araw. Sa madilim na gubat na maraming panganib, maraming tukso, maraming nakakatakot. At napakadilim, di natin nakikita. Pero di ba natin naiisip na naandun lang pala yung ating Ama sa Langit, nakabantay lang, nakatingin sa atin, alerto na meron mang lumusob sa atin, tutulungan niya tayo. Napakagandang bagay. Kaya nga, pwede nating sabihin, mga kapamuso, lahat, sabihin natin to sabay-sabay. Philippians chapter 4, verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Kaya mo yan, kapamuso. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa simpleng mensahe mo sa amin sa araw na ito. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang verse na ito, pwede namin gamitin ito sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin. Sa panahon po ng kasaganahan, sa panahon ng paghihikaos, sa panahon na may mga problema kami at iba't ibang uri ng pinagdadaanan. Papasalamat kami, Panginoon, kasi may Kristo kami na nagbibigay sa amin ng lakas. Hindi namin kayang mag-isa, Panginoon. Hindi namin kayang pagtagumpayan ang lahat ng mga bagay. Pero kaya mo. Yes, Lord, kaya mo. Ang tagumpay ay nasa iyo at iyon ay nakalaan para sa amin. Salamat po. Matuto kami magtiwala sa iyo. Huwag namin itong makalimutan. Lagi po kaming umasa sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin ko, Lord, yung mga kapamuso namin na sa panahong ito may mga pinagdadaan ng iba't ibang mga crisis sa buhay, maaaring mga may sakit, may mga kahirapan financially, may mga problema sa relasyon, sa family, sa pag-aaral, sa trabaho, o anuman mga problema, Panginoon, mga kalungkutan, mga pagkatakot. Lord, hinihiling ko po, abutin mo po kami lahat ng iyong kamay. Abutin mo po kami, Lord, ng iyong kalinga, ng iyong assurance, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, sasamahan mo kami at tutulungan mo maging matalino kami para malaman po namin kung ano yung mga gagawin po namin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong mensahe sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen.